Okay, magandang araw po sa lahat. Magandang araw. Welcome dito. By the way, Merry Christmas po sa lahat and welcome dito sa Yutang Tabunan PH channel. At ito na naman po tayo. Nandito po na naman po tayo para sa panibago nating reaction video sa mga nangyayari patungkol dito sa mga nangyayari sa mga issues na nangyayari sa ating bansa ngayon. At for how many days din hindi tayo gawa ng reaction video kasi nga of course bakasyon naman. Christmas vacation muna tayo. Okay? So at ito nagbabalik tayo. Ito pag-usapan natin. Before tayo nagbakasyon, naglabas na ng initial report yung Quad Committee. At kasabay nito, at ito, sabay ng pag-release ng Quad Committee ng report nila patungkol dito at ng recommendations nila na sampahan ang kaso si Pangulong Rodrigo Duterte, ito naglabas sila ng balita patungkol dito sa bloodless war on drugs. Di ba? Ang ganda ng timing talaga mga kaibigan. At ito na nga. Kasi nga, inilabas ito kasi ang dami ng mga tao nagtatanong at naghahanap kung ano na nangyari dito sa war on drugs. Yun nga, maraming tao nagsasabi na si Pangulong Rodrigo Duterte lang ba ang nagkaroon ng programa patungkol dito sa war on drugs. Ano na nangyari dito kay Bongbong Marcos o sa Marcos administration? Kasi nga, nakikita na ng mga tao na yung mga kriminal, yung mga mandurukot, yung mga snatchers, yung mga tulisan ay nagsisibalika na sa lansangan at sa daan. The other day lang nakita natin, ako mismo nakita ko nga, narinig ko, sa kapitbahay namin, na mayroong nangyaring holdapan. Meron ding snatching yung kwintas niya habang nakasakay doon sa PUJ. And again, huling narinig ko ang kasong mga ganito nung time pa ni Pinoy. At nagpapasalamat tayo nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte, at least for 6 years, na experience natin yung environment or yung lansangan na free ng mga kriminal. Na kung kahit saan, kahit anong oras, pwede kang humawak ng cellphone at mag-text or magtawag na hindi natatakot na i-snatch yung cellphone mo. At ito na nga at ngayon, nandito na sila, bumabalik na. Kaya ang daming tao, pati tayo nagtatanong, nasaan na? Ano na nangyari dito sa war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte? Bakit walang continuation? Binoto si Bongbong Marcos ng mga tao kasi nga in-expect nila na siya lang ang taong makapagpatuloy ng war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, at ito, naglabas sila. Bloodless war on drugs. Tingnan natin mga kaibigan kung anong nangyayari ngayon at posibleng mangyayari. Okay, panoorin nyo ito hanggang sa huli kasi may mga videos ako na ipapakita patungkol dito sa current state ng bloodless war on drugs. Tingnan natin kung ano talagang nangyayari. Ano nang situation ngayon. Then pwede natin compare sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so ito, may balita tayo from PTB, PTB from paid government news. Okay, by the way, bago tayo mag-upisa dito sa video natin, paki-share and like and subscribe sa video na ito and like and comment if you have some informations or ideas patungkol dito sa issue na ito. Okay, so ito, bloodless war on drugs ng Marcos Jr. administration. Nakasabat ng mahigit 20 billion halaga ng illegal drugs. Sige, ito pakinggan natin.
na po sa 20.7 billion pesos ang halaga ng drogang nasabat ng pulisya ngayong 2024 na mas mataas ng 101% kumpara noong nakaraang taon. O diba? Mas successful pala. Pinapakita dito na mas successful yung bloodless war on drugs nila compared last Marcos administration din naman yun last year. So, well, sinasabing mas effective ngayon compared last year. Though, hindi sinasabi na mas effective ito compared doon sa time ni Pangulo Rodrigo Duterte. Anyway, tingnan natin. Sa ilalim ito ng recalibrated at bloodless na kampanya kontra illegal na droga ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan iginagalang ang karapatang pantao at due process pero mas epektibo ang paghuli sa drug personalities. Mula Enero hanggang kalagitnaan ng Disyembre ngayong taon, mahigit 46,000 na anti-illegal drug operation ang ikinasa ng PNP na nagresulta sa pagkakaaresto ng 50,000 na mga individual kung saan 8 metric tons ng droga ang nasabat. Tiniyak ng PNP ang pagpapaigting ng kampanya kasabay ng pagsunod sa legal at ethical standards. Okay, ito. Nakita natin yung balita, di ba? Sinasabi dito na bilyon na po mga kaibigan huling mga droga. Ngayon lang yan, 2024, 20 billion, imagine niyo yan. So pinapakita talaga dito na after ng time ni Pangulong Rodrigo Duterte, dumarami talaga itong supply ng mga illegal na droga. Okay. So pinapakita na ang kinatatakutan lang talaga ng mga drug lords or mga drug pushers ay si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, ang hidden message nito, kasi nga dumami yung mga nahuli nila na mga illegal na droga, pinapakita dito na itong mga drug lords na ito, itong mga pushers na ito, wala itong respeto dito kay Pangulong Bongbong Marcos. At ito na nga, sinasabi ni Marbil na kaya naman pala na bloodless war on drugs kasi focus more on the rights of the drug lords or of the drug pushers. Tanong natin mga kaibigan, bloodless ba talaga ito? Sa tingin niyo? Well, posible. Posibleng walang namamatay na mga kriminal. Oo. What masasabi ba talaga nating bloodless? What if yung pulis ang mamamatay? Anong tawag natin doon? Bloodless pa rin ba? Ito, may papakita ako na video mga kaibigan. Ito. Ito. Ito nangyari a month ago. 1 month ago ito. Most likely mga November or end of October ito mga kaibigan. Okay, ito tingnan natin. 2 pulis patay sa bypass operation sa Sultan Kudarat. Bloodless nga ba ang war on drugs ni Bongbong Marcos ngayon mga kaibigan? Tanong natin. Pumapayag ba tayo nito? Or pumapayag ba ang administration ni Marcos na mangyari ang ganitong klaseng insidente? Ito, 2 pulis patay sa bypass operation. Ito, tingnan natin balita. Patay ang 2 pulis matapos mabaril sa buy-bust operation sa Sultan Kudarat. Ang kanilang mga nakaengkwentro, mga notorious na high-value drug suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon.
Nauwi sa engkwentro ang bypass operation ng mga pulis sa barangay Simuay sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nahuli ang dalawang drug suspect na sina alias Ting at alias Cassie. Nasabat din ang 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Sa kasamaang palad, napatay ang dalawang operatiba ng PNP Drug Enforcement Special Operations Unit 15. Kinilala sila Police Corporal Kirk Sipin at Patrolwoman Rosalyn Bulyas. Natamaan sila ng bala sa ulo. Sugatan din sa engkwentro ang dalawa pang pulis. Nagpapagaling pa sila sa ospital. Ayon sa PNP DEG, namaril ang mga suspect na makatunog ng mga pulis ang kanilang katransaksyon sa droga. Upon interaction dito sa mga suspect or target na individual natin, nagkaroon nga ng encounter, na-consume naman po natin yung ating pong target. Nahuli po itong ating mga suspect. Napag-alaman din na notorious sa bentahan ng droga ang dalawang nahuling drug suspect. Paong mga high-value individual sila at matagal nang tinitiktikan ng mga pulis. Sa ngayon, pinaghahanap pa ang dalawa pang kasabwat ng mga inaresto na nakatakas sa bypass. Hindi tayo titigil hanggat mabigyan natin ng hustisya itong mga pulis natin na nasawi in the performance of their duties. Itong operation po na ito would indicate how serious the PNP in our campaign against illegal drugs. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Di ba? Di ba mga kaibigan, anong masasabi nyo dito? Again, ito, this year ito 2024, last month ito nangyari. Pag gusto on drugs, mga kaibigan, bloodless war on drugs. Ano naging bloodless ito? Dalawang pulis patay, dalawang pulis din sugatan. Buti hindi namatay yung dalawa. Kung nangyari, 4 ito silang patay. Kahit isa doon sa mga suspects, walang tama ng bala. Ito bang gusto natin na war on drugs? Ang klase na war on drugs? Comment nyo dyan mga kaibigan if gusto nyo ng klaseng ganitong war on drugs ngayon. Kung sinong may membro ng pamilya dyan na pulis, comment kayo dyan kung anong opinion nyo dito sa bloodless war on drugs ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi i-respeto daw yung karapatang pangtao ng mga kriminal. Tanong natin, nag-iisip ba ang mga kriminal ng ganitong pag-iisip ng mga pulis ngayon? Katulad nito, ito last month ito nangyari. Papayag kayo nito? Papayag kayo tayo nito? War on drugs, bloodless war on drugs. 2 pulis patay. Paano naging bloodless yan? Pag-explain nyo nga dyan sa comment section kung bloodless bang tawag niyan. Baka mali akong pag-intindi ng bloodless war on drugs. At ito pa, may video ako. Iba-ibang video pa. Ito. Wag na lang ito. Ito, Tulo ka intel officer sa ISAF ang ito, patay Bisaya. nang gi-ambush sa mga armadong suspect ito. sa Lamitan. Tingnan natin. 3 ka-intel officer sa ISAF gi-ambush patay sa Basilan. Okay? So, 3 intel officer ng ISAF. Intelligence Service. Itong ISAF ay Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Gi-ambush patay sa Basilan. Tingnan natin itong balita. City, Basilan. Dead on the spot ang mga sakop sa Intelligence Service Unit sa ISAF nga nakabase sa Zamboanga City human gipaulanan og bala ang ilang sakyanan sa Barangay Baimbang, Lamitan City, Basilan niadtong Lunes sa gabii. Sakay ang mga biktima sa usa ka van nga walay plaka. Dihang miagi sa maong lugar ang gibanhigan kini sa wala pa mailing mga armadong grupo. Padayon pang ginaila sa kapulisan ng mga biktima samtang padayon sa hot pursuit operation batok sa mga sospek. Ito. Well, hindi nga lang sinabi dito na patungkol sa droga. Kahit sabihin natin hindi ito patungkol sa illegal na droga itong operation na ito. Kahit sabihin na natin na iba. Pero nananambang ng pulis
Anong tawag nito? O mga NPA, kahit sabihin natin mga NPA ito. O, gusto ba natin mangyari ito sa kapulisan natin, mga kaibigan? O, ito pa isa. O, ito pa. 20 anyos na napagkamalan o manong asset ng pulis patay sa pamamaril. O, tiyo, pakinggan natin yung balita. Patay ang isang 20 anyos na lalaki matapos barilin pasado alauna ng madaling araw ng Miyerkules, Nobyembre 13 sa sitio Camagong, Barangay Lahog, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Michael na taga Barangay Mabolo habang ang tinuturong responsable sa pamamaril ay ang isang alias J. Lord na residente ng Barangay Careta. Sa paunang investigasyon ng Mabolo Police Station, base na rin sa salaysay ng mga tambay sa lugar, nakarinig na lamang umano sila ng dalawang putok ng baril at may nakita silang tumatakbong dalawang lalaki na nakaputi at asul na t-shirt. Nagsagawa na ng follow-up operation ng kapulisan upang mahuli ang mga suspect at i-verify pa kung napagkamalan nga bang asset ng pulis ang biktima kaya ito binaril. In the heart of changing Oh, eto mga kaibigan. Sabihin na nating asset 'yan. Sabihin na nating asset 'yan. May patay. Paano pa makapaggawa ng intelligence operations itong mga pulis natin na inaalaw natin itong mga kriminal na ito na gawin kung anong gusto nilang gawin dito sa community natin. Ito, napagkamalang asset. Di pinatay. Di ba? What if asset nga yun? Wala nang intelligence. Wala nang nawalan ng isang intelligence personnel or source of information yung mga kapulisan natin. Kahit sabihin natin na hindi yan police asset. Kahit sabihin nating natraso yan. Still, ang sinasabi nila against kay Pangulong Rodrigo Duterte ay EJK. Yung illegal na pagpatay na hindi sanctioned ng government. Anong tawag nito? Di ba EJK din ito? So dito natin makikita mga kaibigan na yung EJK na nangyayari sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte, still nangyayari pa rin ngayon. At dito natin masasabi na karamihan dyan sa sinasabi nila na EJK ay hindi yan ginawa ng mga pulis. Kung meron man talagang ginawa ng pulis dyan, ang tawag niyan ay police abuse. At most likely, kinasuhan na yung pulis or na-dismiss na sa serbisyo yung mga pulis. Kung talagang ginawa nila yan. Kasi nga, itong Quad Committee, tinuturo ito si Pangulong Rodrigo Duterte na may pasimuno nitong EJK. Inutusan yung mga pulis na patayin yung mga drug suspects. At ito na nga mga kaibigan, isa ito sa patunay na kahit wala na si Pangulong Rodrigo Duterte sa posisyon niya bilang Pangulo at nag-implement sila ng bloodless war on drugs, ito meron pa rin talagang EJK. Hindi pa rin talaga ito nawawala. Again, ang definition po ng EJK ay ang pagpatay ng outside or hindi sanctioned ng government. And most likely, kasi nga wala tayong death penalty, ay yung government walang mangyayaring pagpatay, sanction ng pagpatay. Hindi mag-uutos ang government na ito patayin. Kasi nga wala tayong death penalty. So whatever killings can be classified as
AJK. Ito isa na ito. Oh, kasi hindi ito dumaan sa legal process. And still, kahit sa time na ni Bongbong Marcos, ito nangyayari. Itong mga pangyayari na ito, mag-iiwan ito ng benefit of the doubt doon sa accusation nila kay, or hindi benefit of the doubt, reasonable doubt doon sa accusation nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Oh. Diba? Oh. Palagi nilang sinasabi na ito si Pangulong Rodrigo Duterte, inutusan yung mga pulis sa papataya. Still, ito nangyayari pa rin hanggang ngayon. Kasi nga, yung AJK, kahit hindi pulis, AJK pa rin tawag niyan. Oh. Again, kahit saan mo tingnan, kahit police asset yan, kung police asset yan, di nawalan tayo ng isa sa source of information. Nawalan yung police. Kahit sabihin mong hindi yan police asset, atraso yan, still, AJK pa rin yan. Considered AJK yan. Diba? Oh. At ito, anong gusto nyo mga kaibigan? Ito, papakita ko sa inyo. Nangyari ito, 3 weeks ago. Isipin nyo lang ito, mga kaibigan. O kahit huwag nyo nang isipin na mangyayari ito sa pamilya nyo, kahit sa kapitbahay lang ninyo. Mag-ina, pinatay matapos martilyuhin sa ulo sa loob ng kanilang bahay. Sa tingin nyo, hindi adik ang gagawa nito? Sa tingin nyo, ang gagawa nito normal na tao, mga kaibigan? Still, itong mga taong itong gumagamit ng droga, hindi ito mawawala as long as merong nagbibenta. Ito na nga, hinahayaan ng ating gobyerno na maghari itong mga drug lords ngayon. Kasi ayaw nga nila, at least nga yung pulis, patay nga yung 2 pulis, 2 ding sugatan. Okay lang. Okay lang sa kanila. Basta hindi lang mapatay yung drug lords or drug pushers. Ito, pakinggan muna natin itong balita. Ano nangyari? Wala ng buhay nang matagpuan sa loob ng kanilang bahay sa Valenzuela ang mag-inang ikinubli pa sa kumot at ilalim ng kama. Ang mga biktima, minartilyo raw ng salarin. Yan ang aking tinutukan. Exclusive. Paglabas ng bahay ng mag-inang biktima, makikita sa CCTV na binuntutan sila ng suspect. Ilang minuto ang lumipas pagbalik ng mag-ina sa kanilang bahay, nakadistansya pero makikitang sinusundan pa rin sila ng suspect at sa pagkakataong ito, wala na siyang suot na sombrero. Ilang minuto ang lumipas, muling nakuna ng suspect na naglalakad palabas mula sa bahay ng mga biktima. At noong hapon din na iyon, nadiskubring patay sa loob ng kanilang bahay ang biktimang si Janice Joy Castro at ang 6 na taong gulang niyang anak na si Jare Isobon Jerome. Hindi halata dahil yung anak ko itinago doon sa kumot at yung isa naman inilagay sa ilalim ng kama para hindi mapansin. Batay sa autopsy, basag ang bungo ni Janice kaya hindi ng kanyang anak matapos martilyuhin ng suspect. Isipin niyo yan mga kaibigan. Sabihin nyo sa akin ngayon, i-comment nyo dyan, na isang normal na ang gagawa nito. Sabihin nyo sa akin na hindi adik ang gumawa niyan. Okay. At ito, nagkaroon tayo ng bloodless war on drugs. Sino ba naman ang hindi gusto or sino ba naman ang gusto na itong mga drug lords or mga kwan ay mamamatay? Of course, hindi natin sila gustong mamatay mga kaibigan. Hindi natin sinasabi na dapat patayin niyan sila lahat. Hindi natin yan sinasabi. Ang pinupunto ko dito na kung at risk yung buhay mo, lalo na sa mga pulis, pwedeng unahan mo na katulad na sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na dapat natin hintayin pa na merong mamatayang pulis. Kung meron man talagang mamamatay,
during sa mga drug operation, isa na dapat yung mga kriminal, hindi dapat yung mga pulis. Kasi kawawa yung mga pulis, ang pulis yung mga nagtatrabaho. Ang pinoprotektahan ng gobyerno yung mga drug lords. Diba? Okay. So, dito na lang muna tayo mga kaibigan at balik tayo later. Okay? Thank you.